Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaagapay. You are listening po dito po sa programang Family Matters dito po sa 702 DZS ng Far East Broadcasting Company. Today po is the first Wednesday of April, April 6, 2022, and we are excited. Alam ko madaming nabitin po last week. Ito po si Ate Isa Tika. Yes, tatako pa rin po yung Wednesday, Avelyn Garcia. Part 2 na tayo sa ating pinag-usapan na Stop Trying and Start Training. Yes. Madami nakaabang na ate kasi talagang sobrang nabitin sila last week kasi naka-isang point lang tayo, no? But, you know, we were talking about yung ating episode last week. Kahit na introduction, sobrang rich. It was so rich and so enlightening. So mga kaagapay, if you missed our episode last week, balikan lang po ninyo sa ating FB page po. Ano po? Yan ang kagandahan po ng Facebook. Mababalikan po ninyo or sa YouTube channel po natin. And of course, don't forget to like and subscribe po sa ating mga channels. And syempre, before I forget, I always forget that excited ako palagi ate sa ating topic sa ating partnership with GCTV sa Signal Channel 185. Ayan, maraming salamat po. And first April na te. Grabe, ang bilis Can you just imagine, parang hinihila lang talaga, no? Kaya ang challenge nako, nagawa ba natin yung mga sinubukan nating gawin ng first day of 2022? Pang-apat na buwan na, kaagapay. Yes, but and before I forget, it's April. April is always a special month for us sa aming mag-asawa because April 10 and April 11 of 1986, doon po kaming dalawa nakakilala sa Panginoon. So, it was a happy birthday sa aking asawa. And sa akin po, it's our spiritual birthday. We both grew up in the church, in a Christian family, but it wasn't until 1986. I was 40 and he was 50. We were attending a youth camp na talagang doon kami kinunbik ni Lord na, oy, hindi porkit nag-church ka at Christian ng pamilya mo, Kristiyano ka na. So, the day that I met the Lord, it was talagang life-changing po sa akin. I saw the difference between just being a Christian by name and talagang meeting the Lord. And from that day on, the Lord gave me that desire talaga just to serve Him for the rest of my life. So, praise God for saving us. Ilang years na ba yun? 1986? 38? Tama ba ako? Yung math ko, di ba? Pwede bang So, yun po. Happy birthday po sa aking asawa. A happy spiritual birthday. Sometimes kasi parang iniisip natin na birthday lang natin physical yung importante, pero actually mas importante talaga yung ating spiritual birthday. So 38 years, nakakatuwa. 36 daw, 36. Mali yung math ko. 36 pala. 36 years. Ano pa? 1986. 86. So I was 1984 naman. So nasa parehong era, no? Mm-hmm. Oo. Okay, yan yung mga theme song na papipikitin ka, tapos open your eyes, open my eyes, Lord. Nakapikit ka, di ba? Yan yung mga panahon yan. So anyway, mga kaagapay, ngayon ay sa pagpapatuloy ng ating napakagandang serye, ang tawag po natin dito ay Stop Trying and Start Training. Hindi trading ha, training. No, ang pagsasanay, yan ang ating pag-uusapan. At last week, napakaganda ng ating discussion, pero bakit hindi muna natin simulan sa ating verse for the day? Sige, Isa.
Alright, mga kagapay, kung kayo po ay sumusunod sa ating Bible reading, maaari niyo pong buksan or babasahin ko na po sa inyo ang galing po sa Magandang Balita Biblia, galing po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 20, verses or versikulo 4 hanggang 5. Ang sabi po dito, naway ipagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano, ikay pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo, kami ay magbubuni, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa kay Yahweh ang lahat mong kahilingan. Yan. Wow! Psalm 24:5. May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. And may we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. O, di ba? Nakakatuwa, di ba? Ito yung verse na talagang napakasarap na namnamin sa atin bawat hindi lang yung nagsisimula sa Panginoon, but kahit na 30, 40 years na tayo, talaga ang sarap balik-balikan. Right. And you know, for this series natin na to, ang dami nating verses na i-share sa kanila. And while nire-ready ko yung ating yung ating cue sheet and hinahanap ko na yung Tagalog version, it's sobrang I praise God for His word na sobrang enlightening. You know, sometimes minsan buti na nga lang din may mga versions tayo na easier to understand, but I remember as a child, medyo parang as a teen na nung naligtas ako, minsan ang hirap, you think of God's word. I remember one time may nagpapa-counsel sa asawa ko and then he started giving verses and then sabi nung counseling niya, Pastor, pwede naman mga practical naman ang ibigay mo sa aking advice, but not realizing God's word is so practical. So, talaga. I'm really excited sa mga verses na i-share natin today. So, siguro mas maganda kapag sa mga nanonood sa atin, no, talagang gusto kong magsulat talaga sila. Maybe you have to get your pen, your notebook, yung mga phones ninyo, because we will be discussing very, very important messages today na magagamit po natin sa ating pang araw-araw na buhay. So, stop trying and start training. Okay. Pero ihanda mo na yung mga messages ng mga kaagapay natin babasahin natin kasi marami rin tayong mga hindi na mention last week. And nagtatampo na sila, so I'm sure nakatutok pa rin sila sa atin ngayon. So maybe we can read and shout out naman yung kanilang messages. So last week, kaagapay, nag-challenge ako, di ba, na alam nyo, yung parang ang challenge ko sa inyo, I think if I'm not mistaken, nagsimula ako dun sa konting review lang na tigilan na natin yung kakasabi ng I'll try. No? Isa to sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tayo nagtatagumpay sa buhay, 'di ba? Nag-challenge ako sa iyo isa, naalala mo yung pakiramdam mo kapag inimbita mo si Aro, 'di ba? Tapos isasabihin mo I'll try, 'di ba? Yung pag-iisipan mo parang malamang hindi ito pupunta. So, what I'm trying to say, minsan hindi lang naman si Aro yung nagsabi na I'll try. Minsan tayo rin nagsasabi kay Aro, di ba? Ano yung sasagot mo pag may nag-imbita rin sa'yo kasi ayaw mo talagang pumunta. So, what am I trying to say? Last week na pag-usapan natin na gaya ng maraming bagay na gusto natin baguhin sa buhay, I'll try is something na walang commitment, no? Isa yung I try to lose weight, I try to exercise every day, I want to quit all the vices, I'll try to be a better wife, husband, di ba? Pero pag sinabi mong I'll try, then sinubukan mo, pagkaroon ng ilang araw, walang nangyari, natutuloy tayo doon sa pagtigil na tuloy ng mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Diba? May comment dyan, ate, last week. Alam mo yung simple, simple example mo na yon about sa invite. Sabi ni Angel Alcaraz, na-guilty siya. Sabi niya, ang dami ko pong natutunan. Sabi niya, ganyan din daw siya. Pag may nag-invite, lagi niyang sinasabi daw na I'll try. Sabi niya, not realizing, sabi niya na nakakadismaya pala pag ikaw yung nag-i-invite. So dapat, sabi niya, dapat pala ay sige, pupunta ako at gagawin ko siya as a Christian daw. Yan. So ang ganda talagang hindi ka talaga pwede, sabihin mo na lang na hindi.
Diba? Yes, Hindi ka talaga pwede. And then, pagka naisip mo na biglang pumwedo ka, then you call, diba? So, yes. gandang realization, Angel. So, ano ba yung I'll try? Maybe you can read some of the comments, pero ang ibig sabihin ng I'll try means susubukan ko, kung magugustuhan ko, itutuloy ko, pero kung hindi, titigil ka na. So, siguro ang pinaka-importante rin dito, Isa, is the motive, no, sa heart mo. What do you really mean by you will try? Di ba? Ano ba motibo mo talaga dito? Is it because talagang ayaw mo naman talaga pala, kaya lang ayaw mong ma-hurt yung ibang tao? Sa sarili mo naman, di ba? Sinasabi mong I will try to do this habit. Ilang araw pa lang, balik ka na sa dati. Kasi nahihirapan tayo dun sa proseso kahit na gusto natin yung resulta. So that's why ang payo ko, let's stop trying but start training. One of our listeners, who's also a good friend of mine, shout out lang din ako kay Sister Mary Ann Vicencio. You know, she was following while we were reading kasi napakaganda talaga nung verses sa 1 Corinthians na binasa natin, and she was saying that it was such a blessing na talaga sinusundan niya while you were reading it. Nakasunod daw siya, and it was such a blessing to her and a reminder to her yung tungkol dun sa sinasabi ni Apostle Pablo, yung pag nag-train ka, 'di ba? Yun yung yun yung gist nun. Yes, And your objective is really to win. 'Di ba? Ayan ang babasahin natin ngayon. At diyan po tayo pagpapatuloy po natin yung atin pong discussion diyan. So, kung magsa-stop ka mag-try, anong gagawin mo? Magsimula kang magsanay, no? Start training. So ano man ang pangarap mo sa buhay, ang payo ko, huminto tayo, stop trying to achieve your goals but start training to achieve your goal. So saan mo madalas naririnig yung salitang training, kaagapay? 'Di ba? Naririnig natin ito sa mga atleta 'di ba? Yes. Mga athletes nagtitrain muna bago humarap sa totoong laban. Meron silang specific courses of action na ginagawa sa mahabang panahon bago yung laban, 'di ba? So with the intention to what? With the intention to win and not to try. Nakuha po? Yung intention to win and not to try. Ganun din sa buhay natin. Kaya kung gusto mo maabot yung pangarap mo, no? So stop saying you try, no? Start training, no? And how to train yourself, dapat maagap ka sa buhay. So nabanggit ko na ang bawat letra ng salitang maagap, ito po yung gagabay sa atin sa ating training. So simulan lang natin dun sa letter M, no? Nasabi ko last week. Letter M is maniwala ka na kaya mong maabot ang iyong pangarap. So, dun pa lang sa letter M, nagsisimula na sa buhay, hindi ka try. And babalikan po namin ni Isa yung ating verse, no? 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So, run to win. So, it's very, very powerful. Because dito pa lang, naniniwala ka na, teka muna, papasok ako sa isang paligsahan dahil alam ko, mananalo. Gusto kong basahin siya sa Tagalog, no? Yung dun sa verse 24, titigil lang ako dun sa one verse na yan kasi ang napakaganda po ng sinasabi dito sa Tagalog, napakalinaw niya. Sabi niya, alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang talaga ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Napakalinaw po yan sa Tagalog. Exactly. At siguro na ano natin, na i-pound natin last week, na talagang, lalabang ka, isang mananalo. So, ibig sabihin mo, gagawin mo ang lahat ng magagawa mo para manalo. Diba? So, that's actually what training can do to us. And doon sa verse 27, kung mag-jump lang ako, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. So, ibig sabihin, yun yung trabaho ng pagtitrain natin talaga. So, alam mo, nung nagdi-discuss tayo last week, nag-send sa akin ng message si Pin. No, 'di ba na-mention kasi Pin Antonio? Sabi niya, Isa, grabe talaga yung pag-aaral niya. Aral siya sa iba't ibang bansa. Nung pumunta siya sa Amerika, nag-aral ulit siya. Buhok lang yun Isa. Pero grabe, as in, nagte-train siya kasi naniniwala siya, yung letter M, na kaya ko maabot yung gusto kong marating. Pero kailangan kong magsanay. So, basahin ko lang dito sa John 20 verse 27.
Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands? Reach out your hand and put it on my side. Stop doubting and believe." So kung gusto mong manalo sa buhay, wag po tayong anong tawag doon, Isa? Mag-doubt. Ano ba sa Tagalog? Magdalawang isip, magduda. Magdalawang isip, magduda. Oo. So believe. Kaya nga ang pangako sa atin ng Matthew, di ba? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So item number 1, maniwala. Right. Sabi nga natin last week, speaking of training as an athlete, why will you train with the mindset of hindi ka mananalo? Oo. Diba? At saka yung umpisa pa lang na, I mentioned it also na sometimes kasi you say that you'll try because you're afraid to fail. But if umpisa pa lang, you're thinking of failing already, why even try if iniisip mo na kaagad? And although minsan, sige, maging na tayo, no? Since we gave an example sa isang athlete. But I was thinking, before kasi, nung kabataan ko, nung bata pa ako, I was in a swim team. No? I was in a swimming team. So, you would train. And lalo na pag summer, morning pa lang, 5:00, 4:30 ng umaga, nasa pool na kami nagtitrain. But, I have to admit, I was doing swimming because naging hobby, and then I was invited na, sige, join ka na sa swimming team. Pero hindi talaga ako ganun kagaling. Hindi ako talaga, average lang talaga ako. So, in my mind, like again, I said, I hate to admit it, but in my mind, I never saw myself as a gold winner. It was always sa akin, iniisip ko lang, magka-medal lang ako, sana. Pero hindi ko inisip. So, I guess that affected yung result. Yes. So, pag nagtatrain ako, yes, I would say na I would do my best. Pero it wasn't really with the goal of winning a gold. It was more of, sana kahit papaano magka-medal lang ako. Yun ang nasa isip ko. Sabi na parang, I'll try na magka-medal, diba? And yes. I remember, walang pinag-iba yan, Isa, sa mga basketball players ng mga nakausap ko, ng mga champions, mga winners, di ba, na bago sila bumitaw ng bola, nakita na nila dito na pumasok na sa ring. Si Mark this happens to be a good friend of mine also, na parang hindi yan masushoot dyan kapag hindi ka muna naniwala. Hindi mo muna pinaniwalaan na kaya mong mangyari ito. So, isang magandang paalala, no, ng Panginoon sa atin na huwag po tayong mag-doubt. Huwag tayong Thomas, diba? Na doubting Thomas, no? Maniwala tayo before we even enter into maniwala ka that something good is about to happen. So, it's such a privilege, no, na pumunta tayo sa isang parte ng buhay natin na dumaan tayo sa matinding pagsasanay. So, letter A naman. Letter A, kasi gusto kong tapusin yung buong acrostics natin. Ano? So, letter A, paano ka how will you train? Dapat alamin mo. Ano ba talaga ang gusto mong maabot? At alamin mo kung sino ang makakatulong sa'yo. Anong punto ko dito, Isa? Alamin mo kung ano ang gusto mo. Kasi, kung hindi mo alam ang gusto mo, paano mo siya maaabot? Do you understand? I mean, aim at nothing and you will surely hit it. Yes. Kasi, yes. Diba? So, what is it that you really want to happen? So, alamin mo. And not only that, alamin mo rin kung sinong tutulong sa'yo para maabot mo yung pangarap mo. Naalala ko si Michael Jordan, no? Sabi niya, a coach daw is someone that sees beyond your limits and guides you to greatness. So, siya yung nakakakita na, kumbaga, ito yung kasama mo na alamin mo kung sino yung makakasama mo, yung makakatulong sa'yo para maabot mo yun. Pero ano ba talagang gusto mo, kuya? Di ba? Ano ba talaga? Hindi pwede hindi gusto ko lang maging successful or gusto kong yumaman. Teka muna, gaano kayaman? O gusto ko magkaasawa? Ano ang dahilan kung bakit ka mag-aasawa? You understand the point? Kumbaga, alamin mo sa puso mo
ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Parang ano yan eh, di ba? Parang lang sa pagtuturo sa isang teacher, you need to present a lesson plan, di ba? So may objective. Ang rules sa objectives is that it has to be clear and it has to be measurable. Para sa dulo, machi-check mo nga kasi hindi naman pwede, di ba nga, pag sinabing clear, kasi hindi pwede that the student might understand kasi it's so vague. How do you know that the student understand? Pero kailangan talaga specific para sa dulo, na-check mo kung talagang na-achieve mo siya. So, ganun talaga ka-importante. Apa. Oo, totoo yun. Parang ano yun, Isa eh. Yung parang pag sinabi mong alamin mo, meron ka na talagang specific na target. Pumasok, nag-train ka bilang taekwondo, nag-train ka bilang boxer, nag-train ka atleta, alamin mo, ano ba, gusto mo ba talaga yan? Diba? Ano bang gusto mo? Bakit ka pumasok sa training na yan? Para magkameta lang? At saka dun sa mga ano na yan, sa mga may specific categories din siya, 'di ba? So even balik tayo, sorry kasi swimming yung aking kaalaman eh. Yes. Even dun sa swimming, merong 4 different styles yan na you concentrate on. So if it's this, then ito yung mga parts at ito yung mga exercise para dun sa na yon. Talagang kailangan specific siya talaga. Apo. Wow, galing. So alamin kagapan. Alamin mo kung ano talaga. At siguro yung pangalawang alamin, sino ba ang makakatulong sa'yo dito sa mission? I like that. No, hindi lang yung alamin mo yung gusto mo. Kasi at the end of the day, you cannot live alone. At the end of the day, you needed someone really. Kumbaga, kailangan ng Aaron ni Moses. Kailangan meron kang kaagapay na maglalakbay kasama mo. Sino yun? Alamin mo. I love that part. Gusto ko yung part na yan. Thank you for that reminder. Yeah. So yan. Basahin ko lang yung aking verse dito sa Proverbs 18:15. Yes. An intelligent heart acquires knowledge and the ear of the wise seeks knowledge. So kung sa pag-aalam mo, sana tandaan natin ito, no? At isa pang paalala that maybe you can read also in Tagalog version sa Proverbs Verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. So napaka-importante na we will know ano ba talaga ang gusto mo ma-achieve. Sa Tagalog yan, te, no? Gusto ko rin basahin yung Proverbs 18:15, te, sa Tagalog. Ang ganda kasi. Ang matalino ay nadaragdagan ng kaalaman at may unaway namumulot pa ng karunungan. So, hindi lang kaalaman, pati karunungan. And then yung Proverbs 2:6, sabi, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Yan, ang Tagalog natin. So, yun, nakapangalawang letter na tayo, no? Maniwala, no? Maniwala ka. Nako, wag mo kakalimutan yun na kaya mong maabot, no? Pangalawa, alamin mo kung ano talaga ang gusto mo. Maniwala ka na makakapag-lose ka ng weight. Alamin mo ano ba talagang gusto mo. Bakit ka mag-lose ng weight? At sino kasama mo dito? Diba? At syempre, yung maagap, 2 letter pala yung A, no? Yung isang letter, aralin mo. Aralin kung paano mo maaabot yung pangarap mo. Kumbaga, hindi lang alamin. Para maging the best akong hair artist, kailangan mag-enroll ako dito sa Tony and Guy o mag-enroll ako dito sa ganitong eskwelahan. Alam mo yon. Pero ang pangalawa mo, aralin mo. Talaga doon because it is by learning new things in life that makes us grow. We really need to enter that. Alam mo, ang susi para mas gumanda ang katawan ko ay kailangan kumain ako ng healthy. Aralin mo. Ano ba? Paano mo ipipacing ang iyong pagkain in order for you to achieve that certain
na-encourage ako dyan, te, sa point na yan. Kasi, like, di ba, I'm back in school. But, ang isang nangyari kasi sa akin is that, nauna yung aking experience. So, because I'm doing this, and then I realized na, teka, makakadagdag ata kung mag-aaral pa ako. And you know what? Sobrang dami kong learnings, ate. Akala ko, ang dami ko nang alam kasi, madami na ako experiences Pero itong nag-aaral ako, I enjoy it so much kasi talagang ang dami kong mga bagong natututunan nai-excite ako kasi akala mo hasa ka na, yung pala may ihahasa ka pa. Ang lagi ko sinasabi niyan sa mga programs ko, no, Isa, sa seminars is, especially kapag live, no, magkakasama yung mga participants. Hawakan yung kamay ng partner. Siguraduhin lang na pwede na, di ba? Situation. So, before COVID, ganyan, so hahawakan nila. Tapos sabi ko, repeat after me. So sabi ko, alam mo? Sabi niya, alam mo? Ano yon? May igaganda ka pa. So parang may igaganda pa yung buhay mo. Kasi parang sometimes we stop na sa totoo lang, Isa, ako rin, I never stop studying. Every day I study. Because wala akong ibibigay kung hindi ako mag-aaral. So I really make it a point that I enter into these mentoring groups, mentoring sessions, doing this because we really need it Kailangan nating aralin. We should never stop studying. It is by learning things that life can make us grow, diba? So, wag lang alamin, aralin. Right. And I'm glad you said that magkaiba kasi noong una ko yan binabasa, sabi ko, ano bang kaibahan ng alamin tsaka aralin? Pareho lang naman yon. Pero mas deeper no? Mas deeper yung aralin kasi inaaral mo yung mas detalye, no? Kung paano ba gagawin ito. Yung isa lang is just to know. But the other one is to really go deeper and to study kung paano. Parang yung sinabi ni Joshua, di ba? Joshua 1 verse 8. Keep this book, ang sabi ng Panginoon sa kanya, keep this book of the law always on your lips. Hindi lang yun. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ay, grabe. Hindi lang you keep the book, no? Hindi lang yun. Hindi lang you keep the book of the law, but always, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Napakaganda yung pangako na hindi mo lang inalam, inaral mo talaga. Hindi lang aral, di ba? Sabi nga, was it Francis Bacon who was describing about books, di ba? Na hindi lang inaalam, binabasa, dinadigest mo, di ba? And talagang ginagamit mo siya kasi it only becomes real when it's practiced. Exactly. Ayan. So letter G ng maaga para mag-train, no? In order for us to be trained. Letter G is gumawa at gawin ang plano ayon sa kagustuhan ng Diyos, no? Gumawa at gawin. So what I mean to say, gumawa. So when God gave you that direction, guidance, ginawa mo ngayon, di ba? Hindi mo lang siya ginawa, kundi hindi ka lang nag-conceptualize on that. You have to do it. Kailangan mong gawin. Naalala ko nga yung sinabi ni I think Brian Tracy also mentioned that a goal with a plan is a goal without a plan is only a dream. Diba? So may goal ka pero wala ka namang plano, parang wala. Suntok din siya sa buwan. So kinakailangan meron kang plano, especially doon sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Very, very intentional talaga. This training is really very intentional as we go through the life that we are entering into. Diba? I love the verse that you have for that point, ate. Sa Proverbs 15:22. Ang sabi dito, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang ganda, no? So actually, hindi lang siya para dun sa letter G Doon din siya sa aralin di ba? Talagang napakaganda because plans fail because of lack of
counsel also, di ba? Kapag wala kang counsel, mag-fail din yan. Kasi wala kang plan, wala kang plano. And of course, mag-succeed kapag meron tayong people also be counseling us. Okay, Alright. so nasa na ba tayo? Nasa letter, tama ba spelling ko? May A pa pala. May A pa. Isa pang A. Oo, kasi mamaya i-recap natin. No? Sa letter A naman is, ano ba yung A ko? Araw-arawin. Yan, araw-arawin. Yes. What do I mean by this? Nako, Isa. Araw-arawin para sa akin, araw-arawin ang dapat mong gawin at huwag kang susuko. So what I mean by this is you should never give up. No? What do you mean by training? Paano kapag sinabi sa'yo, sasali ka sa Olympics, kailangan kang mag-push up every day, kailangan kang mag-sit ups 100 times, di ba? Pero pagkatapos ng mga, sige, I'll try. Pagkatapos ng mga 50, wala na, give up ka na. So, ang susi sa pagte-training, kailangan never give up. Diba? Ang ganda ng scripture, do not get weary in doing good. For in due time, tanong, kailan yung in due time? Hindi natin alam. For in due time, we will reap a harvest if we do not give up. Kumbaga, makikita mo na lang na, ito pala yung bunga nito. Ito pala yung kinahinatnan nito kasi hindi ako nag-give up. Yung consistency, 'di ba? Naalala ko yung tungkol nga doon sa ating 'di ba? Sa ating bearing fruit, 'di ba? Na hindi pwedeng once in a while lang. And even in training, key yan is to be consistent kasi otherwise para siyang makina na kailangan i-lubricate mo na naman kasi kapag tumigil ka, ang hirap, even in diet, even in exercise, once you stop, it's so hard to get back again. So, pero, I mentioned this before na ang husband ko is doing intermittent fasting, So, he's, lagpas na siya ng 2 years na nag-intermittent fasting siya. And, ang susi talaga is consistency. Kasi there was a time, but this only happened once. Kasi natutunan niya yung in a bad way. Kasi there was, I think it was, kung hindi ako nagkakamali, it was during a holiday. So minsan medyo, di ba? Kasi dahil nga puro celebration, di ba? So nagkamali siya na wrong timing siya. Hindi niya sinunod yung kanyang ritual ng kanyang So hindi siya naging consistent. Sumakit ang tiyan niya. Kasi hindi na sanay yung tiyan niya. And it took him a couple of days again para sanayin uli yung tiyan niya. So pag hindi ka consistent, you will suffer from your inconsistencies. And it's hard to get back. So importante po talaga yung consistent ka talaga sa bagay na yan. Oo, kakalawangin ka eh. Yes. Just like in exercise, why do I have to say that if you wanna be trained? No? Kaya nga sabi ko, start training. Stop trying, start training. And part of training is yung gumawa ka talaga. Diba? Yung you really have to be in it. Gumawa ka ng plano at gawin mo. At anong sabi natin doon sa letter A, araw-arawin mo. I remember, meron akong tinuturo. Actually, I'm doing Taibo, no? It's a combination of Taekwondo and boxing, no? So I do that part of my exercise. And napapansin ko na pagka nag-start ako niyan, after about a day or two, ang sasakit na ng mga kalamnan ko, sakit na ng mga katawan ko, di ba? And ang ganda ng paalala lagi ng husband ko, sabi niya, you don't just try it, you continue the training because when you continue the training, mawawala yung sakit. So what do I do? So I should never stop. So kailangan tuloy. Kasi kailangan araw-arawin mo. That's actually the training din ng mga anak ko sa Taekwondo, no? Na kapag ka nag-gap sila, nagpahinga sila, I'm not saying wag kayo magpahinga, but what I'm trying to say is that pag balik ka na naman sa square one, balik ka na naman, ay parang sayang yung pinanggalingan mo. So hindi ma-develop yung character sa iyo because you failed to continue. So araw-arawin, yun yung letter A ko. Naalala ko dito yung
aking verse, no? Corinthians, First Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Ano ba sa Tagalog version yan, Isa? Sabi sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong pagpapagal para sa Kanya. Diba? Diba? Yes. Ang ganda ng mga word na be steadfast, immovable, always abounding in work. So, actually, for the lack of word, nilagay ko lang na araw-arawin. But actually, kung i-equate mo to, it's actually the essence of consistency. No? Yung fullness talaga. Yung sinabi sa Galatians 6 verse 9, diba? Let us not get weary in doing good. For in due time, we will reap a harvest if we do not give up. But normally, pagdating dito sa panahon na to, na parang wala magi-give up ka na So, minsan akala mo matagal pa, pero the following day, nandun na pala yung harvest. The following day, may harvest ka na pala, hindi mo, sumuko ka na. So, what will you do? Diba? So, That just reminded me, ate, no? Gusto ko lang din batiin, speaking of martial arts, there's, kanina binati ko si Mean Vicencio. She is the wife of Pastor Vincent Vicencio, who started a ministry called Tough Guys. So they do ministry through martial arts. And yung kanilang bunsong anak, ang kaisa-isa nilang babae, si Via. Hi, Via. I promised that I would greet her today. But si Via, she started young. I mean, bata pa lang siya, tinetrain na siya ng tatay niya, and she just celebrated her birthday this Feb. I think she's 12, if I'm not mistaken. Ate, grabe itong batang ito. Kung ikaw ay lalaki, matatakot ka manligaw dito. But she's so good. I mean, just like the verse says, your labor is not in vain. And it shows in this child, in this young girl na, as a young child, she was trained by her father and her kuyas. Meron siyang 3 kuya na ahead of, obviously, mas matanda sa kanya, na talagang nag-train sa kanya simula nung bata siya. And ngayon, talagang she's harvesting, no? Yung kanyang pagpapagal na simula bata, kaya ang galing-galing nitong batang ito. Pag napanood mo tong batang ito, talagang wow! Ayun ang nakakatuwa, no? When it's already ingrained. Right. Kumbaga nandun na sa iyo So, bago ako tumalon doon sa ating letter P, gusto ko lang pukpukin to ng husto. Kung naniniwala ka na maaabot mo to, no? Matatapos mo yung sinimulan mo ng January, panalo ka na, di ba? Pero hindi siya magiging makatotohanan, di ba? Kung hindi mo aalamin yung dapat mong gawin sa pinaniniwalaan mo. Kumbaga, kabit-kabit siya Isa no? Kabit-kabit siya. So, malamang yung kinikwento mo na binati mo. Hindi lang siya naniwala. Inalam niya, ano bang pwede kong gawin dito sa martial arts na ito, di ba? So, ganun din sa mga iba't ibang profession, lawyer, doktor, shout out lang ulit kay Attorney Ed, Lindain, at saka kay Alma, Lindain. So, di ba, yung parang, hinto dun sa, hindi, naniniwala ako. Di ba mag-e-enroll ka? Mag-enroll ka sa isang doctoral, masteral, di ba? In college. So, if you are entering into this at sabi mo, ay naku, siguro pasang-awa lang ako dito, ay talagang pasang-awa ka. Kasi nagsisimula yun sa paniniwalaan mo Di ba? So, maniniwala ka. So, pangalawa, alamin mo. So, alamin mo yung kailangan mong gawin o ano talagang gusto mong gawin, di ba? Doon sa pinaniniwalaan mo. Idikit mo siya doon. And then, wag ka lang makontento doon. Sino ba dream mate ko dito? Sino bang kasama ko dito? Sino bang maglalakbay kasama ko? Hindi ko kayang mag-isa to Di ba? I have my husband, I have people around me, I have my friends, I have, sometimes kasi those people who are so proud, di ba, na, kaya ko to mag-isa, di ba? Doon bumabagsak. Ano sabi ng Bible? Pride comes before destruction and haughty spirit before a fall. So, ingat din tayo dito na mag-isa. So, again, alamin mo. So, pag nalaman mo na kung ano gusto mo at nalaman mo na sinong kasama mo, then, yung inalam mo,
araw-arawin mo na. Sigurado ka na eh. Ito na, everyday, makikita mo yung pagbabago. Sa relasyon sa mag-asawa, Isa. Alam mo, naniniwala kang maayos ang pagsasama ng inyong mag-asawa. Inala mo ang susi, love and respect. Ang pangangailangan pala ng mystery, hindi pala love, hindi pala intimacy. Ang pangangailangan ng asawa is respeto. Right. So alam mo na, di ba? You know already. You know the pangangailangan ng wife is love. So now that you know that, what do you need to do? Hihinto ka? Hindi. Kailangan mo i-apply araw-araw. Araw-arawin mo siyang respetuhin. Araw-arawin mo siyang mahalin. Gagawa ka ng mga bagay para maganap yung gusto mong pangarap na magkaroon ng maayos na pamilya at pagsasama ninyong mag-asawa. Pero hindi mangyayari yun kung hindi mo aaralin. Diba? Inalam mo, inaral mo. Right. Hindi kong gawin. Alam mo, Isa, ginawa ko, nag-aral ako mag-massage. Doing that massage for my husband is a manifestation that I honor him and I wanna make him feel like he's the king. No? So habang, di ba, sino ba naman ang hindi feeling king kapag minamasahe ka, di ba? So inaral ko ngayon yun. Inaral ko, itong dapat kong gawin. At gumawa ko ng plano. No, na alam ko kagustuhan ng Diyos na gawin ko to para sa Kanya at ginagawa ko dapat gawin. So what's my point? Hindi ka lang ganun. Kumbaga nakikita mo magkakabit talaga siya ng bituka. Gawa ka ng plano. Ilalagay ko sa telepono ko, mag-a-alarm. Dapat mag-a-alarm at certain time, magre-ring, magpapalagay na ako ng relaxing scent. Kailangan, yung bang may plan ka talaga in order for you to enrich your marriage. Diba? So, plano at gawin. And yung pangatlong letter ng maagap na A, araw-arawin mo. And you will see that you are sowing seeds in the relationship, no? Kasi yung relasyon ninyo, that's actually an opportunity already. So, yan ako pumasok. Yung opportunity already for you to really know na, nga no, hindi lang pala head knowledge or no. Let the Lord guide you to do it every day. Wow. You know, alam ko wala ka pa sa letter P, di ba? Pero just going down the it was just making me think, you know, if gagawin natin to, okay, actually question yan sa akin there. From the very start, when we started this series last week, no? Iniisip ko kasi, what about, pero nasagot na rin siya. Ang question ko kasi, paano kung halimbawa during the process na-realize mo, teka, hindi naman pala ito kalooban ng Panginoon. So, inalis ko na yon kasi bago mo pala gawin, dapat siguraduhin mo muna ito kalooban ng Panginoon. Huwag mo siyang papasukin ng hindi siya kalooban ng Panginoon. But now that you know this is the will of God and you are pursuing it, nung iniisa-isa mo, lalo na nung binigay mo yung example with you and Kuya Vic, no? What he wants and giving him honor and pinag-aaralan mo, what honor ang naibibigay natin sa Panginoon? By doing this step by step and sinatyaga mo, inaaral mo, inaaraw-araw mo, pinag-aaralan mo, inaalam mo, diba? What an honor that you're giving to God, that you're giving, talagang pinapahalagahan mo yung inutos niya sa'yo. Hindi lang yung basag ginawa mo lang. Yeah. Kundi talagang the importance that you give. And just giving glory. Sa parte ka lang yun. Paano pa dun sa calling mo, sa ginagawa mo, di ba? So that's the reason why may mga lalapit sa akin na they are serving, for example, sa church, di ba? So, and then they are entering into this praise and worship ministry. Maniwala ka na kaya mo maglingkod sa Panginoon. Now that you're called, then believe, di ba? Tapos, alamin mo, ito ba talaga? Ano bang pwede kong gawin para maganap ito? Ano? At sino bang kasama ko para maabot ko to? Sino bang panonoorin ko? Ano bang gagawin ko para ma-coach ako dito para maganap yung gusto kong mangyari sa buhay ko na ayon sa kalooban ng Diyos? And hindi lang yun. Dapat aralin mo. Paano ba sila kumakanta? Paano ba sila nagli-lead? Paano ba, you look at that
And then, gawa ka ng plano. Every day, nasa keyboard ka, kakanta ka. You understand? You know, lahat ito nasa keyboard ka, gagawin mo to. And then, araw-arawin mo. Ganon din sa atleta. Diba? Maniwala ka na kaya mo to. Tinawag ka dyan sa swimming. Alamin mo ano ba talaga ang gusto mo. You want a gold medal for this? Sino kasama ko dito? Sinong coach ko dito? Then aaralin mo. Paano ko ba maaabot ito? And then, gawa ka na ng plano ng ayon sa kalooban ng Diyos, and then gawin mo. Wag lang basta aeroplano. Wag lang basta plano. Gawin mo. Because I mentioned to you, a goal without a plan is only a dream, diba? And wag kang manghinawa. Araw-arawin mo. Do not get weary in doing good, but in due time. Diba? Do not become weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest. If you will give up. Ako sa profession ko, sa ginagawa ko, I'm a motivational speaker. I believe that God called me. But hindi dapat naniwala ka lang na tinawag ka So ano ginagawa ko para maganap itong alamin, di ba? Alamin, inaalam ko ano ba talaga. So you can actually put a lot of examples, no? But never forget the last letter, which is very, very important. Letter P. Panalangin mo ang lahat ng iyong gagawin at humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi natin kaya mag-isa. Hindi talaga. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Ulitin ko. A day without prayer is a day without blessing. Alala ko ito, sinabi ito ni Edwin Harvey. And a life without prayer is a life without power. You don't want a day without blessing, right? You don't want a life without power, right? Right. So, that's the reason why it's very, very important for us to really understand. Yes, I will not just try. I will train to be able to achieve what God wants me to do. Wow! I'm so, ano ba tawag doon? Ano bang term doon? Yung talagang siksik-liglig talaga yung puso ko na just the reminder. Iniisip ko kasi, although nung simula, we were giving practical examples, di ba? Yung analogy natin. But really, when you apply it to God's calling in your life and doing the will of God in an excellent way, because He's going to give you the tools Kaya nga, di ba? Bakit nga? Tama ka Bakit lang dun tayo sa trying lang? Gawin natin because una, yung Diyos na tumawag sa atin, i-equip naman tayo So bakit try lang? Gawin mo. And you make use... Try and try. Diba? And then make use like I love your example of, yung inaalam mo ng paano magmasahe because alam mo na si Kuya Vic, he likes that. And so tayo din, we know that this is God's will for us. God called us to do this. So you get all the resources that you can. Tawagin mo lahat ng taong tutulong sa'yo because you want to do it excellently because sa akin, this is my worship to God. I'm going to give it back to Him. So don't just try. Do it. Do it with excellence. Nag-enroll pa ako Nag-enroll pa ako. Para matuto mag-judge, di ba? Yeah, go ahead. Sige, go ahead. Naalala lang ako, Isa, habulin ko lang. Meron lumapit sa akin na, yes, I wanna stop trying getting out of debt. Sabi niya, bakit ba puro na lang daw utang yung cycle ng buhay niya? So, sabi ko, kasi stop trying. Start training. Do you believe that you will get out of debt? Letter M, maniwala ka. Sabi niya sa akin, yes. So, letter A, alamin mo. Alamin mo, una, ano ba talaga ang susi para makawala ka dyan sa pagkakautang? Alamin mo, ano ba talaga gusto mo? Gusto mo ba talaga ng zero debt? O gusto mo wala ka talagang utang? O iwanan mo mortgage ng bahay? Alamin mo. And then alamin mo, sino makakatulong sa'yo? Maaaring si Dave Ramsey, maaaring, you look for those people. Sino ba itong mga coaches that will help me with what I have believed in na I wanna get out of debt? No? And letter A, aralin mo. Paano mo
mo ma-achieve yung pinaniwalaan mo? Di ba sabi mo, I'll try to get out of debt. Don't try. Train to get out of debt. So what will you do? Aralin mo, 70-20-10. Paano ba? 70% revolving, 20% savings, 10% tayo. You understand yung bang, you learn the principle that will bring you to where you want to be. And then gawa ka na ng plano. No? Na naaayon dun sa kalooban ng Diyos. Ano bang plano? And then, wag ka lang puro plano. Gawin mo. Plano mong hindi na mag-order ng appetizer. Gawin mo. Hindi mag-order ng appetizer, baka malaking chunk na yun na mawawala. Plano mong hindi kumain sa labas. Plano mong magbaon na lang. So, you understand? It's leading you to the goal of getting out of debt. And then, araw-arawin mo. I mean, don't just do it once. Do it consistently. Do it consistently. Plano mong mag-tithe sa Diyos. Plano mong hindi i-rob. Sa totoo lang, you're robbing God of blessing you. Naku, may maganda tayong topic dyan sa mga susunod na pagkakataon. So, if that is your plan, then do it. Pagkuha mo pa lang ng income mo, set aside something for the Lord. Diba? And then, wag mo lang siyang gawin kasi hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng Diyos. Diba? Right. Panalangin natin. At sigurado magiging maagap tayo. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Nice. Wow, such a blessing tong series na to. I can't get my mind. I know we're wrapping up, but I just want to share this. I can't get my mind off yung sample mo kay Kuya Vic. I want to ask him, Kuya, how did you feel? Diba? How did you feel when Ate made all that effort to honor you, to give you what, so I hindi ko lang maalis yung isip ko na, how God would feel if we do all these things para dun sa kalooban na plinano niya para sa atin. It's mga kaagapay, I hope you were blessed with this series. If you missed last week, and if you were blessed with both, share it po because I know it will be a blessing to others. So, Ate, your last words? Yung mga nagpadala lang sa atin dito, si Rosalinda Manzano, Cleo Alfonso, Melba Dima Tulak, Ed Alan Lindain, si Marichu Estilon, Angel Velasco, Lisa Soriano, hello, Susan Trinidad, baka para lang at least mabanggit natin sila, Telma Marquez, at saka si Angel Velasco, yung nabanggit mo kanina, si Macario De Castro, Judy Paran, naku, ang daming mga nagpapadala sa atin, si Odette Dison, Digna Bayot, at syempre, si Irene, si Doktora Irene Cruz ay nakatutok din sa atin. So, maraming salamat. So, pray tayo. So, alright. Ang ko bago lang tayo mag-pray is every time we think of the word I'll try, maybe I want you to pause. I want you to pause and pray. Kasi hindi ako perfecto. I also stumble into this. No? Kami ni Isa, we also have our share of our problems and we're not perfect. But at the end of the day, the minute you hear this na I'll try, masasambit mo pa lang siya maging sa imbitasyon, maging sa goal mo sa buhay. Just pause. Lord, help me to start training. Help me to train myself with your grace sa tulong mo because I cannot do this on my own. Help me that I may be able to be the person that you want me to be. Sige. All right. Panginoon, isang napakagandang araw ito, aming Ama. At dalangin ko na tulungan mo ang bawat isa na nanunood at nakikinig sa amin, O Diyos, na we will not be in the theory of trying, but we will be intentional with all the commitment, O God, to start training for your kingdom. Lord, sa totoo lang, hindi namin kayang mag-isa. Kailangan ka namin sa lahat ng aming interactions, sa maraming tao. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng tibay, conviction, commitment ang bawat lumalabas sa aming bibig. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng Pilipino na nanonood sa amin at nakikinig sa amin. Bigyan niyo po sila ng isang resolve, O God, to do the things that you want them to do. I entrust them to you. We entrust the lives of each one to you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Amen. And we would like to take this time, ayoko pong magmadali, gusto ko isa-isahin. Magpasalamat sa mga taong behind our production po. Kami lang po ni Ate, nakikita nyo, kami ni Ate Avelyn. Pati itong mga taong to talaga nagpapatakbo po ng ating broadcast po. Maraming po salamat sa One Corporate Center kay Kuya Aru and kay Kuya Brian de la Cruz, sa ating mga production technician kay Kuya Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano, and JV Tabua, sa RTV team natin, Chris Rosete, Wen Balatukan, Ma'am Abby Glindo, Ivan Abrenica, and of course sa ating BXE and Bukawi Transmitter site, sila Ms. Michael Lopez, Chris Molina, and Rafi Bardokilio. Maraming po salamat sa inyong pagtsatsaga sa amin at thank you po. Thank you po. Hello lang ako kay May Leyva, tsaka kay Jobet Leyva, kamusta daw? And of course, Val and Che de la Fuente na nanonood. Ako, ang daming mga nagpapadala. Si Mami Lina Heronca, hello Mami, I love you po. And of course, yung kapatid ni Edlin Dai nakatutok din sa akin. Ayan. Hi, Ate May. Aking kumari yan. Ate, gagraduate na lang Bible School ang inaanak mo. And si Kuya Abal. Yes. Inaanak niya yung panganay kong boy and he's graduating from Bible School. Si Ethan. Ethan. Hello, Ethan. Love you, Ethan. And of course, lagi nakatutok yan si Marian Carpio ng Portland, Oregon. Ayan. So maraming salamat po muli mga kaagapay for joining us this first Wednesday of April. Ako po si Ate Isa Tika. At ako naman po si Avelyn Garcia. Salamat po sa Family Matters, ang kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you all po. Have a good day. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.